nag-postpone daw ng shipment yung iba. Yung mga buyer po ay inuntian. Binawasan po ang kanilang mga order. Sabi ng Phil Exporters Confederation, Philippine Exporters Confederation Incorporated. At nasa linya po natin si Phil Export President Sergio Ortiz Luis Jr. Kaseryo, magandang umaga po. Hello. Hello. Ay, magandang umaga sa iyo, Belo. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Opo. Totoo ba yung nabalita namin sa inyo na nagbawas ng operasyon ang mga exporter po natin at gaano kalawak po o kalaki po yung ibinawas sa operation po ng mga exporter po natin, Kaseryo? Well, nag-survey kami. Yung ibang mga sumagot, lalo sa mga yung mga furniture exporters, at saka yung mga some of the food exporter natin, no? Mhm. Sila yung mga medyo may tama. Yung mga buyer sila medyo on hold. Di Mhm. alam kung order o hindi. Plus, meron naman yung mga maliliit talaga na hindi nila kaya yung presyo ng operation na. Mhm. Medyo malaki na yung mga inputs. Marami naghihinto na. Pero mas marami yung ayaw mag-expand Opo. dahil di nila alam kung ano mangyayari. Opo. Ang dahilan niyan, Kaseryo, yung ito pa rin, itong ating dinaranas ngayon, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mga Totoo yun. Totoo yun. gaano kalaki po ang impact sa kanilang operasyon ng pagtaas ng produktong petrolyo, Kaseryo? At linggo-linggo naman tumataas po eh. Madalang yung rollback. Oo. Oh, well, actually kasi ang problema, pag tumaas yung petrolyo, yung lahat ng parang mga domino eh. Sunod-sunod yun, nagtataas yung lahat ng mga suppliers mo. Opo. Iba-iba. Dati yung transport mo, yun ang pinakamabigat, yung naghahatid. Masyado lang mahal ang singil. Mhm. Mhm. So maliban pa pala doon sa paggawa nila, yung pagbuo nila halimbawa sa mga furniture na 'yan, ang talagang isang malaking problema nila yung shipping at logistics, Kaseryo. Yes. Oo. Oh, Yung domestic pa lang, may problema na sila. oo. Sa export pa, yung sa shipping pa sa export, saka yung mga gamit nila, masyado mahal lumalabas. At saka 'di ba nitong nakalipas na mga ilang linggo, isa sa naka-contribute diyan yung paghina ng piso sa dolyar, 'di ba? Kaseryo. Isa Para rin sa 'yon? exporter, hindi problema yun eh. Oo. Oo, sa importer. Dahil nababawi nila yung cost. Mm. Ah, yung mga importers, Mm. may mahal yung import nila, Mhm. pero pag nag-export sila, sulit naman. Oo. Pero kaseryo, yung raw materials na Yung raw ginagamit. materials, medyo Oo. mahal. Oo, kasi yung mga exporter na yan, naturingan lang na exporter na yan, pero yung raw material nila, kinukuha din nila sa labas para makapag-produce sila dito ng pang-export naman, di ba kaseryo? Ganun po yun? Totoo yun. Pero alam mo, ang pinakamalaking export natin ngayon, yung electronics, ano? Opo. Yan halos 70% ng material sila galing sa labas. Mm. So mahal yung import sila. Pero Mm. pag nag-export naman, kumikita sila dahil mataas yung dolyar. Opo. Parang bawi din, ganun, ganun. Bawi rin, Oo. ano yan, kabi para sa mga exporter yan. Saka Mhm. sa OFW, Mm. beneficiary niya mataas, even sa tourism natin, Oo. beneficiary mataas na dolyar. Mhm. Mhm. So, kaseryo, ano talaga sa larangan ng export? Anong mga industriya sa larangan ng export ang apektado? Nabanggit niyo yung furniture, ano pa? Pagkain, ano pa? Yung garments, Oh. pagkain, ah, lately, yung mga exporter natin ng mineral oils, Mm. ores, Mm. apektado dahil sa malaking cost ng seabeds. Nako. So paano nila masusustain? May binabanggit ba sila kung hanggang kailan sila tatagal? Kaseryo? Malungkot mang itanong 'yan. Opo. Well, alam mo kasi ang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan ko minsan, 90% ng ating mga enterprises micro eh. Sa exporter marami yun, mga Mm. maliliit na kino-consolidate lang, ano? Mm. Yung mga yun marami ron isang tukang labanan, Mm. manipis masyado yung operation, pero
karamihan ng mga empleyado nandyan eh. Mm. Ang problema, pagka tumataas ang cost, hindi nila kaya. Mm. So kung hindi sila makakapag-export, meron bang merkado sila dito sa local, domestic market para dito nila mailako o maibenta yung kanilang produkto, Kaseryo, kung di na sila mag-export? Yung iba, kagaya ng mga furnitures, Oo. okay yan. In the past, nagkakaroon ng problema, Mm. may merkado. Pero ngayon, mahina rin yung expansion ng mga domestic dahil Oo. even yung mga construction, na hinto rin, mga malls, yung mga sinusuplayan nilang locally, rin, hold on pa rin, hindi rin nagkisi-order. Kaya medyo bumabagal. Nako, oo. So, anong tulong ang pwedeng gawin dito ng gobyerno? Hihirit din ba kayo dyan sa export industry natin ng subsidy, ayuda? Yung Kaseryo? mga maliliit, marami na humihingi ng ayuda. Pero Oo. basically, ang core ng problema natin yung fuel. So Oo. dapat, yan ang talagang pamamaid. Ano, yung, di ba, ni-reject na nga yung suspension ng excise tax sa crudo at saka sa, sa diesel at saka sa gasolina eh. Kaseryo? Kami, ang posisyon namin yan, dapat ituloy, pati yung VAT. Anong ituloy? Dapat, Ituloy, tanggalin na, just for the meantime, tanggalin muna. na may problema dahil ginagisa rin natin sa ayuda. Ang dami pang leakage pagka-ayuda. Oo nga. Hindi naman nakakarating. Oo. Bakit hindi natin addressin yung core problem? Pababain yung fuel para wala kang ayudahan. Oo, kasi sa diesel, ano yan eh, 6 pesos kagad ang tanggal. Sa excise tax, sa diesel at saka sa gasolina ay 10 pesos kagad, Kaseryo. So gusto nyo, Hindi lang yun. oo, pati ba? Sa BAT, ganun din. No? Wala. At ano riyan, habang lumalaki yung, tumataas yung presyo, lumataas yung kita ng gobyerno. Kaya sa dahil Tama. lumalaki. Tama, oh. Sinasabi na So, ang may laki, windfall. ang laki na ng Profit windfall. ng gobyerno. Yan naman siguro. Government should not profit out of the misery of the people. Nako. Tama. Natumbok niyo yan. Oo, kasi krisis na nga tayo, may kumikita pa. Lumalakas pa yung kita. Bakit di ibalik? Oo. So ang para sa inyo, tanggalin na talaga, yan ang pinakamagaling na intervention na manggagaling sa gobyerno. Tanggalin ang excise tax. Pansamantala habang ganito tayo. Pansamantala, Oo. habang may problema. Oo. Kaysa naman sa inaayuda mo, bigay ka ng bigay, daming leakage sa Kaya nga, ayuda, dami kaya naman hindi nakakarating. Oo. Kung yung mababa mo yun, hindi wala ka ayudahan. Kasi parang ayuda na rin yun eh. Mula sa mula doon sa pagpapakarga mo ng gasolina, inaayudahan na kagad ng almost all ng lahat ng mga nasa lahat ng sektor, Kaseryo, di ba? Hindi totoo yung sinasabi. Yung mayayaman lang, malakas gumamit ng fuel lang, bibigyan mo lang. Hindi, para sa lahat yan. Oo. Pag binaba mo yung fuel, wala, down the stream, walang hihingi ng ayuda sa'yo. Oo, mula itaas hanggang ibaba, o mula baba hanggang itaas. Oo. Oo. Hala, sige, Kaseryo, salamat po sa panahon at good luck po sa inyong mga kasamahan sa larangan ng negosyo. Good morning po. Maraming salamat, Mel, at maraming salamat sa ating mga nakikinig din. Opo, si Kaseryo Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines at Presidente ng PhilExport Confederation Incorporated.